So ito mga Lodi, ang dami ko nakitang nag-message sa akin about sa passphrase nila, paano ma-recover yung file nila sa old wallet nila kasi nawala yung passphrase. Karamihan ganun. Okay, ang problema dyan, hindi na ma-recover pag lost passphrase na. Pero, huwag mag-alala, may paraan pa dyan mga Lodi. Konti pa lang, okay? Ang nagmamay, konti pa lang, hindi pa nakukuha yung target na 100 million pioneers. 100 million pioneers na mag-join. Kaya okay pa, ang maganda dito, naka-join ka na, ang gagawin mo lang, syempre, na-scam, na-lost mo yung passphrase siguro, or na-compromise yung wallet mo, ang gagawin mo, ayan o, sabi dito, lost mo ba yung passphrase mo? Mag-create ka ng new wallet, dito, sa link na to, and return to confirm the new wallet. Dito yan sa checklist mga Lodi. Number 3 ata to. Kung i-confirm mo na yung wallet mo, since yung wallet mo nawala na, or na-lost mo yung passphrase, mag-create ka ng bago, i-click mo, punta ka lang sa checklist, i-click mo, create ka ng bago, save mo, okay? I-save mo yung wallet na yun. Huwag kang pupunta pag may makita kang ads na nagpapakita sa Facebook na nagsasabing punta ka sa Pi browser, tapos ilagay mo tong link na to, i-open mo, at i-verify mo yung wallet mo. Wala na yun, na-scam ka na. Okay? Maraming mga ganung mga advertising about Pi Network na kung saan scammer ang gumagawa din mga Lodi. Kaya pag nagawa mo yung wallet mong ganun mga Lodi, wala na yun. Mas mabuti pang mag-create ka ng bagong wallet para, bakit? Di mo alam kung na-scam yung wallet mo, hindi, di ba? Para yung next na namimina mo, okay? Yung next na namimina mo, yung namimina mo ngayon, i-confirm mo na yung bagong wallet para dyan na pupunta. Ayun, huwag mo nang gamitin yung wallet mo kung saan-saan. Meron kasing dodoble natin yung Pi mo by verifying yung wallet, mga ganun na advertising. Huwag yung subukan mo yun, mga hindi legit yun. Walang ganun mga Lodi, okay? Huwag nyo ilagay yung passphrase nyo. Once na nag-click yun ng link kahit sa Pi browser, tapos naghihingi ng passphrase, scam na yun. Okay? Meron pa rin mga scammer sa Pi browser. Pero, pag ang nanghihingi is yung wallet mismo sa Pi browser, ibig sabihin, ino-open mo yung wallet mo, okay lang. Kaya mas maganda yung thumb or fingerprint na lang gamitin nyo para mas safe pa mga Lodi. Kaya minsan, may ganyan na nagpo-post sila na punta ka sa Pi browser, search mo to, tapos na-redirect ka dun sa wallet, tapos ilagay yung passphrase mo. Wala na yun, okay? Delikado yun. Kaya sabi ko sa inyo, ayan, pag di nyo alam, or na lost passphrase, compromise kayo mga Lodi, create ng bago, okay? Create ng bago, i-confirm nyo ulit itong bago nyo, sundan nyo ulit yung checklist kung paano nyo i-confirm yung wallet mga Lodi. Okay? Sayang naman yung mga namamain mo, okay? Sayang naman yung mga namamain mo ngayon para yung mga namamain mo ngayon tapos magkaroon na naman ng third, fourth migration, di ko alam, masisend na dun sa bago mong wallet. Hindi na sa luma mong wallet na nawala o na-compromise. Kasi pinapakain mo lang yung mga scammer dyan. Okay? Kung na-compromise naman yung account mo, mga Lodi, tapos hayaan nyo na yung mga Pi na namina nyo na mamamigrate dun sa lost passphrase or na-compromise. Wala, ganun talaga eh. Wala nang pag-asa dun ma-recover or ano pa. Wala na. Wala na tayong magagawa dun. Kaya mag-focus kayo kung ano ngayon para mag-start yung mag-mine. Start pa rin mag-invite. Pwede pa. Okay? Para mabigyan kayo ng pagkakataon makapag-mine. At least, okay? Nakapag-start na kayo. At least meron na kayong namamine. Meron kayong namamine ngayon. Ganun lang. Okay? And God bless. So, eto mga Lodi, bossing, magandang araw po. Tanong ko lang po, yung mga members ko sa Pi, okay na sila sa KYC. Kailangan ko ba antayin matransfer sa wallet nila yung Pi coins nila bago ma-post sa Pi coins ko yung bonus Pi coins ko galing sa kanila? Parang ganun mga Lodi. Antayin muna natin na sila naka-receive ng token nila at the same time, yun din yung time na kung saan makukuha mo yung bonus mo. So, sabi dun sa pag-itap ni yung question mark dun sa transferable balance, ibig sabihin pag itap nyo, makikita nyo, sabi niya na ang mga bonus ay hindi nagpapakita dito. So gradually, dahan-dahan isinisend yung mga bonus. Siguro pag once na na-transfer na
pag may na-refer ka, diba, tapos na-transfer na dun sa kanilang wallet, so ikaw naman yung bonus mo, makukuha mo na din. Parang ganun. Pero hindi siya nagpapakita dun sa transferable balance. Ganun ang pagkakaintindi ko. Kasi, nakita naman natin, di ba, makita nyo, KYC na lahat yung mga kasama nyo, pero bakit wala pa rin nakalagay sa transferable balance? Kasi nga, waiting siguro na ma-transfer din, okay, yung ni-refer mo yung mga tokens nila sa wallet bago mo ma-receive or sabay-sabay. Ganun. Okay? So, nagtataka bakit KYC na pero lahat sila, konti pa rin nasa transferable balance ko. Sabi dun, hindi siya magpapakita or hindi siya magre-reflect. Okay? Pag i-check nyo.